Hindi po kami talking heads. Tao po kami, may pakiramdam po kami. Kami po ay naniniwala sa sinasabi namin at bagamat magkasalungat po ang mga paniniwala natin. That is the purpose of the lawyers. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No? Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be not. we're You're earnest saying with you want the government to personally serve, but Yes. he ran You talk away. to us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Naalala ko dati nung bata ako, manonood ako ng mga senador, no? Kunyari sila Ramon Mitra, parang ganyan, ano? Si Juan Ponce Enrile, Rene Sagisag, no? Nung nakikita mo sa TV, parang hindi tao, no? Para silang nakalutang sa katotohanan, ano? Pero nung nakilala ko po yung iba, halimbawa si Rene Sagisag, God rest his soul, nung naging teacher ko siya sa political law, no? Sa Consti 1, taong-tao, ang hilig makinig sa awitin. Tapos aminado siya, dilawan siya, pero nung nagpapalitan naman kami ng aming mga pananaw, parang hindi naman siya na-o-offend sa iba kong paninindigan, no? Kasi tao po kami, tao po talaga kami, maniwala po kayo, tao kami. Pinagmumukha po nila ngayong demonyo si Alan Cayetano. Alam niyo po, hindi naman perfecto si Alan, pero this is a man of God, no? Matagal ko nang kilala yan, aninindigan sa totoo. Pero meron ba siyang mga faults? Siyempre, lalo naman ako, no? Pero po yan si Alan, kung sa flood control lang, yan maniwala kayo, hindi po nila makakontrol yan. The same goes for the people who we do not agree with, no? Halimbawa, sila Zubiri ngayon, sila JV, medyo gumigitna ng konti. Tao po yun. Huwag naman po nating balahurain, hindi naman kailangan gawin yun. Malay nyo, pagdating ng araw, pumanig din sa atin, no? Right now, siguro, talagang totoo yung sinabi ni Mings na nananalangin siya at meron siyang napagtanto-tanto. Ayan po natin siya kasi journey niya yun eh. Yun yung journey niya, no, bilang tao, no? Si Senator Loren, isipin nyo naman po, nanindigan lang siya sa paniniwala niya. She doesn't have to be right or wrong. I don't think there's absolute right in senatorial factions. Meron bang right and wrong doon? Wala naman po. Kawawa naman, no? Pati ba naman mga larawan sa ano, pero kasi ang sa akin, ang view ko doon pader nila yun eh, di ba? So kung gusto nilang ibaba yung litrato ni Loren, wala rin tayong magagawa. Pero yung meaning behind that, yung pagbaba, parang ano po, inappropriate, pero again, karapatan po nila yon. Galangin na lang po natin. Pero suportahan po natin si Senator Loren Legarda, no? Tapos si Senator Chis Escudero, napatunayang tama pala. Tama naman pala yung interpretasyon niya ng forthwith na dapat naman pala consideration ng mga surrounding circumstances, no? Na hindi naman siya yung sinasabing agad, no? Ibig lang sabihin po, titingnan mo yung mga circumstances, tapos it may be longer or shorter depending on the circumstances. Sabi po ng Supreme Court. Ibig sabihin, there's a wide latitude or wide discretion given to the senators, no? As respected by the judiciary, di ba? And should be respected by the executive. So, wala pong problema kay Cheese, di ba? Pero ilang buwan po siyang pinaulanan ng lagim, di ba? Grabe. Yung dalawa pong Villar, si Senator Mark, di ba? Tsaka Senator Camille. Magkakasama po sila. Kami, actually, sa kwarto ni Alan, nung pinagbabaril yung Senado, ang dami din pong nagduda sa kanila, di ba? Ang daming nagbash sa kanila. Pero, nakita nyo naman, nanindigan naman despite alleged, no? Mga balita lamang, legal threats, no? Pero, nasan ba sila? Dito pa rin, di ba? Di naman tumataob. Tao po yan. Yan ang theme. Yan po ang tema nitong usapan natin today. Tao po yan. Bakit hindi po natin sila suportahan din hanggat nariyan sila? Kasi, at kapag wala na, di wag din naman natin yurakan, di ba? Kasi tao po yan. Para kung una ko sinabi tungkol sa sarili ko, baka nalilimutan niyo pong tao ako, no, na kung pagsalitaan ako ng iba kong mga dating kaibigan, para na lang po akong poster na drawingan ng pentel pen ng bigote, no? Hindi po ako litrato, tao po ako. Tao po ang lahat, no? At
Hindi ko alam ba't nalilimutan po natin magpakatao. Si Senator Jinggoy, baka loyal na kaibigan, tahimik lang siya, no? Niyaan niya lang si JB, yung kapatid niya, sa sarili niyang opinion, no? Pero si Senator Jinggoy, siya pa nagbigay ng kama kay Bato, mapuntahan. Di ba? Kinukup niya po si Senator Bato doon. Kasi mas malaki ang opisina ni Jinggoy, laki ng opisina ni Senator Jinggoy. Pero ngayon may kinakaharap naman siya na plunder charges na matagal na pong nakabinbin, tapos biglang magically nabuhay, no? Ito po ulit, ang paalala ko, tao po kami. Lalo naman po yung mga senador, no? Si Senator Rodante Marcoleta, minsan siya na lang po ang may gasolina sa kaluluwa ba? Siya na lang yung nagsasalita ng may saysay doon. Tapos, kung barabarahin po ng kabila at kung gawing katatawanan, para pong hindi na tao yung tingin sa kanya. I really object to that. I oppose that. Napakabait po na tao niya si Senator Marcoleta. Parang barkada nga yan kung makipag-usap, no? Kahit kanino, kahit sa press, makita niya naman, is very candid. At yung mga paninindigan niya, mula pa nung, di ba, may mga ABS-CBN issues dati, he was strongly bashed. Dahil syempre, media network ba naman ang kalabanin mo? But he was trying to be on the right side of the law. Tapos, kung banatan, parang hindi tao. Di ba? Grabe yung kultura po natin na nalilimutan po natin na tao po kami. Pati po yung partner ko ni sa Attorney Bobetor yun, kung i-bash ng mga tao, akala nila parang hindi tao. Senator Bongo, kaibigan kong malapit. Wala pong ginawa kundi magmalasakit, no? Wala pong ginawa kundi maghanap ng paraan na paigtingin ng medical assistance. May ilalapit tayo ng mga kamag-anak na biglaan na lang may 1 million na bill sa ospital na hindi nila inaasahan. Di ba? Biglang ngayon, kakasuhan ng foreign court, Joel Villanueva po. Si Joel Villanueva, dati ko nang kilala yan, nakaka-basketball po yan. Alam niyo, pag nakausap niyan, magugulat kayo, parang may kausap lang kayong yung kaklase. Kahapon, kami ni Joel sa Senado, susuot na sila ng impeachment na robe, no, as senator judges. Lapit ako sa kanya, boss, sabi ko, pucha, sabi ko talaga, pucha, kasi tao kami. Sabi ko, boss, pucha, sputing nga. Sabi ni Joel, no, naka-robe, no. Siyempre may press, kaya patahimik lang. Sabi niya, pucha, boss, mukha akong kurtina, boss. Mukha akong kurtina. Gumagano siya. Nakakatuwa di ba? Tapos sabi ko, boss, ano yan? Ano na to? Totohanan na. Sabi niya, hindi, basta ano lang tayo, tuloy-tuloy lang. Trabaho lang talaga, sa totoo lang tayo. Bakit? Sasabihin po ba ng hindi tao yun? Ang tagal na kasi ni Joel Villanueva na poster. Kala nyo si Tesdaman lang siya. Kala nyo si ano lang siya, yung sa kanilang religious leader. Pero tao po yun. Tao po si Joel Villanueva. Ano yun? He's a regular guy. So, si Manang Amy Marcos, alam nyo, nung kahit mataas na tao siya, nung nagpunta kami sa Kuala Lumpur at sa iba pang mga lugar, para lang siyang yung ate, hoy Jimmy, nakita ko yung mo yung pinost mo. Maganda yung sinabi mo, pero iko-correct ka pa niya. Pero sigurado ka ba na ganito, yung ganyan? Tao. Alam ko, yung iba sa inyo, syempre, may mga distrust kay Senator Amy. Sa inyo na yon. Ako, hindi ko naman i-correct yan. Bahala na kayo dyan. Pero sa nakita ko, kung si Amy po ay nag-a-acting lamang, napakagaling niya namang umarte. Kasi parang ang tagal niya ng nanindigan. So, at saka parang sinuko niya na yung pagka-Marcos niya. Parang halos kumbaga, kung may mana pa yan, parang hindi na siguro tatanggap ng mana yan. Pero tao po yun. Tao, pero kung banata natin tungkol dun sa mga, kung minsan, physical attributes na yung maganda naman si Senator Amy. Pero kung banatan, parang,
Kaya ako nagpapaalala, huwag niyo po isukong pagkatao ninyo para sa politika. Huwag niyo pong gawin yan. Kasi po, we can die anytime. Alam mo, yung si Senator Alan, kuminsan nag-propose siya ng mga religious quotes, hindi po siya nagpapakabala. Gusto niyang gawin, ipaalala sa inyo yung inyong humanity. No? Nabanggit ko na sana lahat ng senador kasi baka nalilimutan ko yung lahat sa Brave 13. Hindi ko naman sinadyang isa-isahin sila. Pero yung si Senator Alan, tao po yan. Senator Pia Cayetano, by the way, kasama si Senator Pia yan, ating ate bukod kay Amy ha. Si Senator Pia, she was the one reaching out to the government officials nung nagkakabarilan. Siya yung tipong, oh everyone calm down, ako yung magtatawa. Kaya siya galit na galit nung sinagawan siya ni Matibag. And by the way, si Matibag, tao din yun. Tao din yun, kahit nagalit na galit po kayo sa kanya ngayon, tao din yun. Siguro lang po may forces beyond him na hindi niya makontrol. I'm not saying I like him. I don't think he's on the right side of the argument. Pero tao din po yun. Pero si Senator Pia, tingnan nyo naman yung pagmamalasakit na ginawa sa amin. Nagbabarilan na siya, nagtatawag. Hindi siya sinasagot. So, syempre, si Senator Alan, nagsabi na under attack. Diba? And lastly, si Senator Bato Arca. I assure you na hindi guilty si Bato. Pero, sige na, let's assume na may chance na guilty siya. Kasi nga, yun ang paniniwala ng iba. Okay lang, it's our job to prove his innocence. No? Pero while he is not proven guilty, he is innocent. And while there are no local charges against him, he's not a fugitive. Kaya nga kami humihingi ng TRO sa Supreme Court na pinagdadasal pa rin namin na madesisyonan. Pero kung hindi, wala po kami magagawa doon kasi po we are officers. Kami po ay mga alipin lang sa gigilid. No? So, wala po akong magagawa doon. But we've done our best. Yun lang po, ulitin ko lang. Nagpapaalala lang po ako, pati po sa mga kaklase ko, mga kabatch ko, mga kaibigan ko, mga nakasabay ko sa musika, mga nakilala ko sa grocery, sa palengke, sa sari-sari, sa basketball, sa golf, at sa kung saan-saan kong ginawa sa buhay ko. Mga kapatid, tao po kami ha, tao po kami. Papaalala lang po, tao po kami rin po ito, yung nakasama ninyo sa kung saan. Kami po ay naninindigan sa aming mga legal na pananaw dahil po kami ay officers of the court kami. We are supposed to fight for justice the way we see fit, no? Ang hustisya po para sa amin ay nakaugat sa konstitusyon. Dapat po ang konstitusyon talaga manaig yan. Huwag po kayo maniniwala dun sa ibang mga legal luminaries daw na sinasabi that the constitution does not apply. Kapag foreign laws ang pinag-uusapan, napakalaki pong, that's such a, that is such a sin. Tama po bang intindi ko po na ang stand niyo ay hindi niyo kinikilala yung warrant of arrest ng ICC? Tama po ba? Insofar as Kinikilala namin that it exists. it exists. Okay? Kinikilala namin dahil sa mata nila yon ay valid yon. Pero hindi namin kinikilala na enforceable siya. Alright. Okay? It has to go through the proper process as very competently explained by Attorney Bobet. And if this is not enforceable, para lang maliwanag sa ating mga kababayan, bakit nangangailangan pa rin ng protective custody kung hindi naman pala siya enforceable, no? Because they were enforcing it. Ganun lang kasimple. Hindi siya And enforceable. what would happen kapag na-enforce ngayon na hindi naman pala siya enforceable? Maduduterte siya. Hindi po ba ganun kasimple yan? Hindi ko alam kung ba't pinahahaba natin ang usapan. Sabi nila, bakit naman namin gagawin yun? Ginawa nyo na eh. Di ba? So, pag he will languish in a foreign cell beyond the reach of our laws, and should the Supreme Court decide in our favor, we will still have no legal recourse to bring him back. So, ano po ba yung komplikado sa sinasabi namin? Ayaw lang po namin maulit yung ginawa kay Duterte kasi hindi pa nga settled yung issue ng kay Pangulong Duterte. Pinababalik pa nga natin siya. Dadalawahin pa ba natin? Tama po bang intindi ko po na ang stand niyo ay